Love shoutout po sa inyong lahat mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong, ngayon ang Netherlands. So ngayon mga kababayan, meron lang po tayong vlog o meron tayong content na kung saan ay ating pag-uusapan ay patungkol dito kay Kibuloy, no? Sa marami naman pong nakakaalam. Ayan po si Kibuloy. Ayan, si Kibuloy po ay kinasuhan, no? Sa mga hindi nakakaalam, si Kibuloy po ay kinasuhan nitong singer, no, na si Omar Baliw, no? Ang palayaw niya kasi doon sa naturang screen name niya bilang rapper, no, ay Omar Baliw. So, bakit nga ba kinasuhan ng rapper itong si Kibuloy? Dahil nga po sa paggamit di umano ng kanta niya na walang pahintulot or walang paalam, na kung saan ito po, basahin po natin ang article ng Bandera News, no, mga kababayan. So ito po, Kibuloy kinasuhan ni Umar Baliw. Gusto kong itama yung mga hindi tama. Oo, sabi nung rapper. So dito nakasaad, kinasuhan na ng hip-hop artist at songwriter na si Omar Baliw ng copyright infringement si Kingdom of Jesus Christ or KOGC leader Pastor Apollo Kibuloy. Nagsampa ng formal complaint ngayong araw March 24, no, kahapon, si Omar Baliw o Harry Balmes Manzano sa tunay na buhay sa Pasig City Hall. Base sa ulat, inireklamo ng rapper si Kibuloy matapos umanong gamitin ng kampo nito ang kanta niyang Kian V nang walang paalam sa naganap na proclamation rally nila sa Pasig City kamakailan. Kasama ni Umar ang kanyang abogado nang magsampa ng demanda laban kay Kibuloy. Gusto ko lang maitama yung mga hindi tama, pahayag ni Umar sa panayam ng media. So narito ang nauna rito, nagpadala muna ang kampo ni Omar ng demand letter kay Kibuloy pero wala silang natanggap na positibong aksyon kaya nagdesisyon na silang magsampa ng demanda. So nagkaroon din daw ng virtual meeting sa pagitan ng dalawang kampo ngunit wala na umanong narinig o natanggap na mensahe sina Omar mula sa senatorial aspirant. Kung matatandaan, nag-post sa kanyang social media account ang hip-hop artist na para ipaalam sa publiko ang paggamit sa kanyang kanta nang walang authorization mula sa kanya. Di pa nakaupo, nagnakaw na agad. Yon ang sabi ni Omar Baliw. Di pa nakaupo, nagnakaw na agad. Wala kaming kinalaman dito. Pwede ba ito ipabarangay? Sabi ni Omar Baliw sa kanyang post. Hahaha, awit. Ang post ng musikero sa kanyang Facebook post noong February 2025. Pinunto niya na mali at hindi makatarungan ang paggamit ng kanyang kanta sa isang political rally nang walang pahintulot. Ganito ang pinsala pag maling impormasyon ang nakakarating sa tao. Uulitin ko ulit, wala kaming kinalaman dyan. Ninakaw ang music namin at binaboy, sabi ng rapper. So, ipinost din ng singer-songwriter ang video kung saan mapanood ang pagkanta niya ng Kian B sabay sabing ito legit. Wala pang reaksyon ang kampo ni Kibuloy hinggil sa isyong ito. Bukas ang bandera sa magiging paliwanag ng controversial na religious leader. So open daw. Kahit naman dito sa atin mga kababayan, open naman yung ating YouTube channel kung sakaling meron silang sabihin or mag-message sila sa atin, o halimbawa mag-live tayo, pwede naman silang umakyat at ipaliwanag ang side nila, no, patungkol dito sa isang songwriter or rapper na kinasuhan nga si Pastor Kibuloy ni Omar Baliw, no, sa kasong paggamit ng kanta na hindi nagpaalam or ano-anong nakalagay dito? Ito, kasong nawala. Kian B. Na kinasuhan niya ng copyright. Infringement. Itong si kampo ni Pastor Kibuloy. So, ito po mga kababayan, dagdag ko po, ito po yung video para hindi po tayo sabihang fake news. Ito po yung artikulo ng Bandera News at ito po yung binasa natin, ito yon. So, ito po yung video na kung saan in-interview sila ng News 5. Ito po si
attorney ni Omar at saka si Omar Baliw, yung singer. Oo. Ano yung nag-book sa'yo para kasuhan niya talaga kung sila Pastor Tituloy tungkol din sa paggamit sa kanta mo? Gusto ko lang may tama yung mga hindi tama. Yan. Okay. Ano yung nag-book sa'yo? Kasi yung post mo last February, it went viral. Tapos, nakapag-ugnayan ba yung kampo ni Pastor Apollo Tituloy sa inyo? Pwede po bang siya na lang sumagot? Attorney, Si attorney na lang what daw ang made you sasagot. decide to file a case dito po against kay Pastor Tituloy? At ano po yung kaso? So ngayon po, nag-file kami ng copyright infringement. It is a criminal offense under the IPO code. And ang nag-joke po sa amin is, syempre, there's an unauthorized use and adaptation of the song K and B, which is composed by my client, our client. Kaya po, we sent a demand letter to the camp of Pastor Tibuloy. However, we did not receive any positive response, and there has been no definite course of action on their end to cease and desist in the unauthorized use of the song. That's why we resorted to the legal remedy of filing a criminal complaint for copyright infringement. So, anong prayer natin dito sa kaso po? This is a criminal case po. So, kung ano po yung under the law na penalty sa nandun, yun po yung magiging prayer po natin. Opo. Briefly discuss po ano po yung under ng batas for this. Dahil magiging prayer niya. Since we filed the criminal case, the penalty here is imprisonment. Okay. Sabi niyo po, wala kayong na-receive na positive feedback from the camp of Tibuloy. Pero prior to this po, may mga pakikipag-ugnayan o communication po ba silang naibigay sa inyo, be it positive or not? There has been one virtual meeting, if I remember correctly. There's a virtual meeting, however, hindi na nag-pursue after that. We did not hear anything from them after that. Okay. Omar, gaano mahalaga para sa isang artist na katulad mo na mapangalagaan yung copyrights mo, no? Hindi lang bilang tao, kundi bilang artist. Bilang artist kasi sobrang halaga talaga ng copyright para sa kagaya namin na mapangalagaan yon kasi kumbaga ito yung art namin, ito yung ginagawa namin para lang, hindi lang para sa akin, kumbaga para sa susunod pa ng mga artist na may tama talaga. Yeah. Mayroon ba kayong hiningi na prayer na demand for a fine or magkano hiningi yung values if ever? Well, to be clear po, this is not about yung sa damages and everything. Of course, this is to protect the copyrights of our Filipino artists and to prevent unauthorized use ng kanilang mga compositions. So, and we don't want to give a particular amount because, like I said, this is a criminal case and what is provided in the law, that is the penalty that we're going after. Hanggang saan po ilalaban ng kampo ninyo itong kaso nito? Siyempre po, we discussed naman before we proceeded with the filing of the case and we're ready to pursue this to the fullest extent of the law and all the remedies na available to our clients. We will exhaust all of the legal remedies. So yun po mga kababayan, yung ating content ngayon, yung ating vlog ngayon na according nga dito sa post nga ni Omar na hindi pa daw nanalong pagkasenador, nagnakaw na. Ako natatawa ako sa kanyang statement, no, or kanyang caption dun sa kanyang post sa kanyang Facebook na kung saan sabi nga dito, gusto ko lang maitama yung hindi tama ang pahayag ni Omar sa panayam niya sa media. Sabi pa nga niya dito, hindi pa di pa nakaupo, nagnakaw na agad. Wala kaming kinalaman dito. Pwede ba to ipabarangay? Hahaawit ang post ng musikero sa kanyang Facebook post noong February 2025. So hindi pa daw nanalo bilang senador, nagnakaw na. Naku po, malaking aligasyon ito mga kababayan. Ayan po, kung nakita nyo po, interview po yan ng News 5 sa abogado ni Omar at kay Omar mismo. No? Si Omar Baliw, no, ang pangalan niya sa kanyang screen name or sa totoong buhay, ang kanyang pangalan ay si tawag dito, Harry Balmis Manzano or Harry Manzano. So, yun lang. Maraming salamat.
So, natawa talaga ako dun sa caption na hindi pa nanalo, nagnakaw na. So, yan lang. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.